Habang sumisikat ang bagong araw, nais kitang anyayahan na ilaan ang ilang sandali upang lumapit sa Panginoon. Bago mo simulan ang iyong mga gawain, bago mo harapin ang mga hamon at mga responsibilidad ng araw na ito, tahimik muna nating ihanda ang ating puso sa presensya ng Diyos. Dahil kung naririnig mo ang panalangin ito ngayon, hindi ito aksidente. Hindi ka napadpad dito nang nagkataon lamang. Pinangunahan ka ng Panginoon sa sandaling ito dahil nais niyang ipaalala na ikaw ay nasa ilalim ng kanyang mapagmahal na pag-aaruga. Maaaring nagising ka ngayong umaga na may takot tungkol sa hinaharap. Maaaring iniisip mo ang iyong kalusugan, ang kaligtasan ng iyong pamilya, ang mga pangangailangan sa buhay, o ang mga problemang tila patuloy na dumarating. Minsan, ang mga alalahaning ito ay nagpapabigat sa ating puso at nagpapahina sa ating pananampalataya. Ngunit bago ka pangunahan ng takot, hayaan mong pangunahan ka muna ng salita ng Diyos. Pakinggan mo ito ng malinaw. Ang naninirahan sa lihim na kanlungan ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Ito ang dakilang pangako ng awit 91. Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng proteksyon sa panahon ng panganib. Inaanyayahan niya tayong mamuhay araw-araw sa ilalim ng kanyang presensya, kung saan may kapayapaan, katiyakan, at pag-asa. Kapag siya ang iyong kanlungan, wala kang kailangang katakutan, sapagkat ang kanyang kamay ang siyang mag-iingat sa iyo. Ngayong umaga, nais niyang ipaalala na anuman ang iyong haharapin, hindi ka nag-iisa. Siya ang mauuna sa bawat hakbang mo. Siya ang sasama sa bawat desisyon na gagawin mo. At siya ang magiging kalasag mo laban sa anumang panganib na nakikita man o hindi nakikita. Kung ikaw ay nananalangin para sa kagalingan, alalahanin mong ang Diyos ang may hawak ng iyong buhay. Kaya niyang hipuin ang bawat bahagi ng iyong katawan na nangangailangan ng pagpapagaling. Kaya rin niyang pagalingin ang iyong puso mula sa kalungkutan, ang iyong isip mula sa pag-aalala, at ang iyong kaluluwa mula sa panghihina. Walang sakit at walang sugat na hindi kayang abutin ng kanyang kapangyarihan. Habang lumalakad ka ngayong araw, ipanalangin mong balutin ka ng banal na proteksyon ng Panginoon. Nawa ay bantayan niya ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, at ang bawat lugar na iyong pupuntahan. Ang kanyang mga anghel ay kanyang inuutusan upang ingatan ang lahat ng iyong mga lakad. At sa bawat hamon na iyong kakaharapin, tandaan mong ang Diyos ay naghahanda rin ng tagumpay para sa iyo. Siya ang magbibigay ng karunungan kapag kailangan mong magpasya, lakas kapag ikaw ay nanghihina, at pabor na magbubukas ng mga pintuan ng pagpapala na tanging siya lamang ang makapagbubukas. Ang awit 91 ay nagpapaalala na ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay may matibay na kanlungan. Hindi nangangahulugang wala ng pagsubok, ngunit nangangahulugan itong may Diyos na laging kasama, nag-iingat, at kumikilos para sa iyong ikabubuti. Ang kanyang katapatan, ang iyong magiging kalasag sa bawat sandali ng iyong buhay. Kaya bago tayo manalangin, nais kong hilingin ang isang bagay. Kung naniniwala kang ang Diyos ang iyong kanlungan at ang iyong pinakaligtas na lugar, kung naniniwala kang kaya kanyang pagalingin, protektahan at dalhin sa tagumpay, pindutin mo ang like bilang isang pagpapahayag ng iyong pananampalataya. At kung hindi ka pa bahagi ng ating lumalaking komunidad ng panalangin, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Araw-araw tayong nagsasama-sama upang unahin ang Diyos, palakasin ang ating pananampalataya, at sama-samang maranasan ang kanyang kagalingan, proteksyon, tagumpay, at masaganang pagpapala. Kapag pinili mong mag-subscribe, pinipili mong maging bahagi ng isang pamilya ng mga mananampalatayang naniniwalang ang Diyos ay patuloy na nag-iingat, nagpapagaling, nagpapalakas, at nagbubuhos ng kanyang walang hanggang biyaya sa lahat ng lumalapit sa kanya. Kaya ngayon, ihanda mo ang iyong puso. Isuko mo sa Panginoon ang lahat ng iyong mga alalahanin at hayaan mong balutin kanya ng kanyang presensya.
Nawa ang araw na ito ay mapuno ng kanyang kapayapaan, kagalingan, proteksyon, tagumpay, at masaganang pagpapala. Ngayon, tayo'y manalangin. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at aming manggagamot. Ikaw ang aming kublihan sa oras ng panghihina at ang aming sandigan kapag ang katawan ay nanghihina at ang isip ay napapagod. Lumalapit kami ng may pagpapakumbaba at buong pagtitiwala sapagkat naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na bumubuhay at ang Diyos na nagbabalik ng lakas. Wala kang kapantay sa kapangyarihan at walang sakit ang makatatayo sa harap ng iyong presensya. Pinapahayag namin ang iyong salita na nagsasabing, Ikaw ang aming kanlungan at sa ilalim ng iyong mga pakpak, kami ay ligtas. Sa kapangyarihan ng iyong pangalan, inuutusan namin ang anumang karamdaman sa aming katawan na umurong at tuluyang mawala. Anumang karamdaman sa aming katawan, sumuko kayo sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Pinapawalang bisa namin ang inyong kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, kami ay tumatanggap ng kagalingan. Ilayo mo kami sa anumang sakit na nagbabanta sa aming pamilya. Ang bawat plano ng kadiliman na naglalayong sirain ang aming kalusugan ay winawasak namin sa pamamagitan ng awtoridad na ibinigay mo sa amin. Ipinapahayag namin na ang aming tahanan ay hindi magiging pugad ng karamdaman, kundi puno ng kalusugan at kapayapaan. Ang dugo ni Jesus ang tumatakip sa aming pintuan. Walang salot ang mananatili, walang sakit ang mananaig, sapagkat Ikaw ang aming tagapagtanggol. Bigyan mo kami ng malinaw at payapang isip na malaya sa takot at pangamba. Inaalis namin ang bawat espiritu ng pagkabalisa, depresyon, pagkalito, at matinding takot. Anumang bulong ng kaaway na nagsasabing kami ay hindi gagaling o hindi makakaahon ay pinatatahimik namin. Ang aming isip ay hindi pag-aari ng kadiliman. Ito ay pag-aari ng Diyos na lumikha sa amin. Pinupuspos mo ang aming kaisipan ng iyong katotohanan. Pinapalitan mo ang pag-aalala ng pagtitiwala, ang kaguluhan ng kapayapaan, at ang pangamba ng katiyakan na Ikaw ay kasama namin. Palakasin mo ang aming espiritu upang manatiling matatag sa pananampalataya. Kapag ang katawan ay nanghihina, palakasin mo ang aming pananalig. Kapag ang emosyon ay bumibigat, paalalahanan mo kami na Ikaw ang aming lakas. Hindi kami magpapadaig sa nakikita ng aming mga mata o nararamdaman ng aming katawan, sapagkat ang aming pananampalataya ay nakasandig sa iyong salita. Ang aming espiritu ay tumatayo sa katotohanang Ikaw ang Diyos na nagpapagaling at nagbabalik ng sigla. Ibinabalik mo ang aming lakas at sigla sa pamamagitan ng iyong presensya. Sa bawat paghinga namin, hinihigop namin ang iyong kapayapaan at kagalingan. Sa bawat tibok ng aming puso, ipinapaalala mo na kami ay buhay dahil sa iyo. Ang iyong espiritu ang dumadaloy sa amin. Nagbibigay buhay sa bawat bahagi ng aming katawan. Ang pagod ay napapalitan ng panibagong sigla. Ang kahinaan ay napapalitan ng lakas. Ang panghihina ay napapalitan ng panibagong pag-asa. Pinupuno mo ang aming tahanan ng kalusugan at kabanalan. Ang bawat silid ay nababalot ng iyong presensya. Ang hangin na aming nilalanghap ay tila may dalang kapayapaan. Ang aming higaan ay lugar ng pahinga at pagpapanumbalik. Ang aming hapagkainan ay lugar ng pasasalamat at kalusugan. Walang puwang ang sakit sa aming tahanan, sapagkat ang iyong liwanag ang naghahari rito. Sa kapangyarihan ng espiritual na pakikibaka, tinatanggihan namin ang bawat sumpa ng karamdaman na maaaring naipasa sa aming angkan. Pinuputol namin ang anumang generational na sakit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Hindi kami alipin ng nakaraan, kami ay malaya sa iyong biyaya. Anumang itinalaga ng kaaway laban sa aming kalusugan ay kinansela at winawasak. Ang bawat demonic assignment laban sa aming katawan, isip at espiritu ay walang bisa at walang kapangyarihan. Pinupuspos mo kami ng iyong banal na presensya. Ang iyong mga anghel ay nagbabantay sa aming paligid at ang iyong espiritu
ang patuloy na nagpapalakas sa aming kalooban. Hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ikaw ang aming mandirigma at ikaw ang aming manggagamot. Ang iyong kamay ay hindi maikli upang magpagaling at ang iyong tainga ay hindi bingi upang marinig ang aming daing. Kapag may kirot sa aming katawan, pinipili naming maniwala sa iyong pangako. Kapag may ulat ng sakit, pinanghahawakan namin ang iyong salita. Kapag may sandali ng panghihina, pinupuri ka namin sapagkat ang papuri ay sandata laban sa kadiliman. Habang kami ay sumasamba, ang kadena ng karamdaman ay napuputol. Habang kami ay nagtitiwala, ang kapangyarihan ng sakit ay nawawala. Pinapahayag namin na kami ay nilikhang may layunin at hindi hahadlangan ng karamdaman ang iyong plano sa aming buhay. Ang aming mga araw ay nasa iyong kamay. Ang aming katawan ay templo ng iyong espiritu. Kaya anumang sumisira sa templong ito ay kailangang umalis. Sa pangalan ni Jesus, ang kagalingan ay dumadaloy, ang kapayapaan ay umaagos, at ang lakas ay bumabalik. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos sa aking katawan, isip at espiritu. Hayaan itong maging iyong personal na pahayag ng pananampalataya at pagtanggap sa kagalingang nagmumula sa Panginoon. Panginoon, sa ilalim ng iyong mga pakpak, kami ay nagtatago at ang iyong katapatan ang aming kalasag at sandata. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog, hindi napapagod, at hindi nawawala sa aming tabi. Takpan mo kami ng iyong mga pakpak at maging kublihan namin ang iyong katapatan. Sa bawat paglabas at pagpasok namin, ang iyong presensya ang mauna at sumunod sa amin. Hindi kami umaasa sa aming sariling lakas o kakayahan. Ang aming pagtitiwala ay nasa iyo lamang. Kapag may unos ng problema, ikaw ang aming kanlungan. Kapag may apoy ng pagsubok, ikaw ang aming proteksyon na hindi nasusunog. Ipadala mo ang iyong mga anghel upang bantayan kami saan man kami magpunta. Iatas mo sa kanila na ingatan ang aming mga hakbang upang hindi kami matisod. Habang kami ay naglalakbay, habang kami ay nagtatrabaho, habang kami ay nagpapahinga, ang iyong makalangit na hukbo ang nakapaligid sa amin. Hindi kami naglalakad ng nag-iisa. Ang langit ay kumikilos para sa aming kapakanan. Ang bawat bitag na inihanda ng kaaway ay nabubunyag at nawawasak bago pa man ito makalapit sa amin. Ilayo mo kami sa kapahamakan, aksidente, at anumang masamang balak laban sa amin. Anumang planong lihim na inihahanda ng kadiliman ay pinapawalang bisa namin sa pangalan ni Jesus. Ang bawat demonic assignment na naglalayong magdala ng sakuna, pagkawala, o biglaang trahedya ay kinansela ngayon sa espiritual na kapangyarihan na ibinigay mo sa amin. Hindi magtatagumpay ang anumang sandata na inihanda laban sa amin. Ang bawat salitang isinumpa laban sa aming pamilya ay bumabalik na walang bisa. Protektahan mo ang aming tahanan laban sa panganib at sakuna. Ang aming bubong ay nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ang aming mga pader ay nababalutan ng iyong presensya. Walang apoy, baha, lindol, o anumang sakuna ang mananaig laban sa aming tirahan nang hindi mo kami binibigyan ng babala at pag-iingat. Ikaw ang aming tagapag-ingat. Ikaw ang nagtatayo ng bakod ng apoy sa paligid ng aming sambahayan. Ingatan mo ang aming mga anak at mahal sa buhay sa bawat sandali. Kapag sila ay wala sa aming paningin, hindi sila nawawala sa iyong mga mata. Ilayo mo sila sa masasamang impluwensya, maling kaibigan, at mapanlinlang na landas. Takpan mo ang kanilang isip at puso. Huwag mong pahintulutan ang anumang plano ng kaaway na sirain ang kanilang kinabukasan. Ang kanilang buhay ay iniaalay namin sa iyo. Ikaw ang maging gabay at bantay nila. Gawin mo kaming ligtas sa ilalim ng iyong makapangyarihang kamay. Kapag may biglaang balita na maaaring magdulot ng takot, palitan mo ito ng kapayapaan. Kapag may mga pangyayaring hindi namin kontrolado, ipaalala mo na ikaw ang may hawak ng lahat. Ang aming seguridad ay hindi nakasalalay
sa sistema ng mundo, kundi sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Sa larangan ng espiritual na pakikibaka, tumatayo kami na may awtoridad. Inuutusan namin ang bawat espiritu ng panganib, karahasan, at pagkawasak na lumayo sa aming buhay. Pinapalayas namin ang anumang espiritu ng pananakot at panggigipit. Ang aming pamilya ay hindi magiging target ng kadiliman. Ang aming pangalan ay nakasulat sa iyong aklat, at kami ay pag-aari mo. Pinupuspos mo ang aming kapaligiran ng iyong banal na presensya. Ang iyong espiritu ang patuloy na gumagabay at nagbababala sa amin kapag may dapat iwasan. Bigyan mo kami ng sensitibong puso upang marinig ang iyong tinig kapag may panganib na paparating. Turuan mo kaming sumunod agad sa iyong direksyon, sapagkat ang pagsunod ay daan tungo sa kaligtasan. Kapag may takot na kumakatok sa aming isipan, pinipili naming manindigan sa iyong pangako. Kapag may banta na tila napakalaki, ipinapaalala mo na ikaw ay mas dakila sa lahat. Ang iyong kamay ay hindi lamang nagliligtas, ito ay makapangyarihang sumasagip. Ang iyong presensya ay hindi lamang aliw, ito ay tanggulan laban sa anumang atake. Panginoon, ginagawa mo kaming matatag at matapang. Hindi kami mabubuhay sa pangamba kundi sa pagtitiwala. Hindi kami magtatago sa takot kundi sa iyong presensya. Sa bawat hakbang, sa bawat desisyon, sa bawat paggalaw ng aming buhay, ikaw ang aming proteksyon. At habang kami ay nananatili sa iyo, ang kaaway ay walang puwang at walang kapangyarihan. Kung nananalig kang ang Diyos, ang iyong tunay na proteksyon at kanlungan, i-type sa mga komento. Ako ay ligtas sa ilalim ng mga pakpak ng Diyos. Gawin itong deklarasyon ng iyong pananampalataya at hayaan mong ang iyong salita ay sumang-ayon sa pangako ng Panginoon tungkol sa proteksyon. Panginoon, ikaw ang Diyos ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Sa gitna ng ingay, kaguluhan, at walang tigil na pag-aalala, ikaw ang aming katahimikan. Lumalapit kami sa iyo, dala ang lahat ng bigat, pagod, at mga alalahanin na minsan ay hindi namin masabi sa iba. Ikaw ang nakakakita ng aming mga luha, nakakaalam ng aming mga iniisip, at nakauunawa ng bawat paghinga na may kasamang buntong hininga. Punuin mo ang aming puso ng kapayapaan na nagmumula sa iyo. Hindi lamang panandali ang ginhawa, kundi kapayapaang malalim, matatag, at hindi natitinag. Kapag ang aming damdamin ay tila magulo, ayusin mo ito. Kapag ang aming isip ay puno ng tanong at alinlangan, palitan mo ito ng katiyakan na ikaw ang may kontrol sa lahat. Ang iyong kapayapaan ang maghari sa aming kalooban. Higit sa anumang balita, higit sa anumang sitwasyon, higit sa anumang kinatatakutan. Alisin mo ang takot sa gabi at pangamba sa araw. Kapag may mga sandaling tahimik ngunit ang isip ay hindi mapakali, damhin namin ang iyong presensya na yumayakap sa amin. Kapag may mga oras na maraming gawain at responsibilidad ang nakapatong sa aming balikat, paalalahanan mo kami na hindi namin kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Ikaw ang aming katuwang, ikaw ang aming kapahingahan. Pinapalayas namin ang bawat espiritu ng takot, pagkabalisa at kaguluhan sa pangalan ni Jesus. Ang bawat demonic assignment na naglalayong guluhin ang aming isip at sirain ang aming emosyon ay winawasak namin. Hindi kami papayag na ang takot ang magdikta ng aming mga desisyon. Hindi kami papayag na ang pangamba ang maghari sa aming tahanan. Ang kapayapaan ng Diyos ang mananaig sa aming buhay. Ipagkaloob mo ang katahimikan sa aming tahanan at relasyon. Kapag may hindi pagkakaunawaan, turuan mo kaming magsalita nang may pag-ibig at makinig, nang may pagpapakumbaba. Kapag may sugat na emosyonal, pagalingin mo ito. Huwag mong hayaang ang galit o sama ng loob ay mag-ugat sa aming puso. Sa halip, itanim mo ang pagpapatawad, pag-unawa, at malasakit. Naway ang aming tahanan ay maging lugar ng yakap, hindi ng sigawan, lugar ng panalangin, hindi ng paglalaban. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong pangako sa gitna ng kaguluhan. Kapag ang paligid ay tila hindi matatag, ikaw ang aming matibay na bato. Kapag ang hinaharap ay tila hindi malinaw,
Ikaw ang aming liwanag. Ang iyong mga pangako ay oo at totoo. Hindi ka nagsisinungaling. Hindi ka nagbabago. Kung sinabi mong kasama ka namin, iyon ay sapat na dahilan upang kami ay mapayapa. Naway ang iyong presensya ang maging pahinga ng aming kaluluwa. Higit sa anumang bakasyon o pansamantalang pahinga, ang tunay na kapahingahan ay nagmumula sa iyo. Sa iyong presensya, ang aming kaluluwa ay humihinga ng malalim. Sa iyong presensya, ang aming puso ay bumabagal at natutong magtiwala muli. Sa iyong presensya, ang mga luha ay napapalitan ng pag-asa. Bigyan mo kami ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Ang kapayapaang nananatili kahit may problema. Ang kapayapaang matatag kahit may pagsubok. Ang kapayapaang buo kahit may mga tanong na wala pang sagot. Ito ang kapayapaang nagmumula sa pagkakilala sa iyo na ikaw ang Ama na nagmamahal, ang Diyos na kumakalinga, at ang Hari na naghahari ng may katarungan at kabutihan. Kapag ang mga balita ay puno ng kaguluhan, tulungan mo kaming hindi matinag. Kapag may personal na laban na tila napakabigat, ipaalala mo na ang iyong biyaya ay sapat. Hindi kami alipin ng stress o pagod. Hindi kami bihag ng nakaraan o takot sa hinaharap. Kami ay malaya sa iyong kapayapaan. Panginoon, itinatayo mo ang pader ng iyong kapayapaan sa paligid namin. Ang aming isip ay binabantayan ng iyong katotohanan. Ang aming puso ay tinatakpan ng iyong pag-ibig. Ang aming emosyon ay pinatatatag ng iyong presensya. At sa bawat sandali na tila kami ay matitinag, ikaw ang humahawak sa amin. Kung tinatanggap mo ang kapayapaang nagmumula sa Diyos at pinipiling magtiwala sa Kanya, i-type sa mga komento. Ang aking puso at isip ay panatag sa presensya ng Diyos. Hayaan itong maging iyong personal na deklarasyon na ang kapayapaan ng Panginoon ang naghahari sa iyong buhay at tahanan. Panginoon, ikaw ang bukal ng lahat ng karunungan at kaalaman. Ang iyong pag-iisip ay higit sa aming pag-iisip, at ang iyong mga paraan ay higit sa aming mga paraan. Lumalapit kami sa iyo na may pagpapakumbaba. Kinikilala na sa aming sarili ay kulang kami, ngunit sa iyo ay may kasagutan sa bawat tanong at direksyon sa bawat sangandaan ng aming buhay. Hindi kami umaasa sa aming sariling unawa. Ang aming pagtitiwala ay nasa iyong banal na karunungan. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyong gagawin. Sa maliliit man o malalaking pagpili, tulungan mo kaming makita ang tama at makaiwas sa mali. Kapag kami ay nahaharap sa mga oportunidad, bigyan mo kami ng discernment upang malaman kung alin ang tunay na pagpapala at alin ang patibong ng kaaway. Huwag mong hayaang ang aming emosyon o pansariling kagustuhan ang manguna. Ang iyong kalooban ang siyang manaig sa aming mga hakbang. Turuan mo kaming pumili ng tama ayon sa iyong kalooban. Kapag may tukso na tila kaakit-akit ngunit magdadala ng kapahamakan, bigyan mo kami ng lakas upang tumanggi. Kapag may landas na tila madali ngunit hindi naaayon sa iyong salita, paalalahanan mo kami na ang pagsunod sa iyo ang tunay na daan ng buhay. Ang aming hangarin ay hindi lamang maging matagumpay sa paningin ng mundo, kundi maging kalugod-lugod sa iyo. Liwanagan mo ang aming isip sa pag-unawa ng iyong salita. Kapag kami ay nagbabasa at nagmumuni-muni, buksan mo ang aming pangunawa. Ang mga talatang dati ay tila mahirap maunawaan ay bigyan mo ng malinaw na kahulugan. Ang iyong salita ang maging ilaw sa aming landas at tanglaw sa aming mga paa. Naway hindi lamang ito manatili sa aming isip, kundi maisabuhay sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pinapawalang bisa namin ang bawat espiritu ng pagkalito at panlilinlang sa pangalan ni Jesus. Anumang demonic assignment na naglalayong guluhin ang aming isip, iligaw ang aming direksyon, at pahinain ang aming paghatol ay winawasak namin ngayon. Hindi kami papayag na malinlang ng kalahating katotohanan o magpadala sa maling impluensya. Ang aming isip ay pag-aari ng Diyos, at ito ay pinupuspos ng katotohanan at liwanag. Naway ang iyong katotohanan ang maging gabay namin sa bawat sandali. Kapag may mga tinig sa paligid na nagsasabing ito ang tama o iyon ang uso, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig higit sa lahat. Turuan mo kaming maging sensitibo sa paggalaw ng iyong espiritu. Kapag may babalakang ibinubulong sa aming puso,
Bigyan mo kami ng agarang pagsunod kapag may pintuan kang binubuksan. Bigyan mo kami ng tapang na pumasok. Ilayo mo kami sa maling landas at maling impluensya. Ingatan mo ang aming mga mata sa mga bagay na maglalayo sa amin sa iyo. Bantayan mo ang aming mga tainga sa mga salitang puno ng paninira at kasinungalingan. Protektahan mo ang aming puso laban sa kapalaluan, inggit, at paghahangad ng hindi nararapat. Ang aming buhay ay nais naming ialay sa iyo ng may kalinisan at kabanalan. Itanim mo sa aming puso ang banal na karunungan na nagmumula sa iyo. Ang karunungang may kasamang kababaang loob. Ang karunungang may bunga ng kapayapaan at katuwiran. Ang karunungang marunong maghintay at hindi padalos-dalos. Ang karunungang marunong magtiis at hindi agad sumusuko. Ang karunungang marunong magmahal kahit mahirap. Kapag kami ay nahaharap sa mga desisyong may kinalaman sa aming pamilya, trabaho at kinabukasan, ikaw ang maging sentro. Huwag mong hayaang kami ay magpasya nang hindi ka kinukonsulta. Turuan mo kaming manalangin bago kumilos, makinig bago magsalita, at magtiwala bago matakot. Ang bawat hakbang na pinangungunahan mo ay ligtas at matatag. Panginoon, hinuhubog mo ang aming pag-iisip upang maging katulad ng kay Jesus. Ang aming pananaw ay nagiging mas malinaw. Ang aming puso ay nagiging mas maunawain. Ang aming mga salita ay nagiging mas maingat at puno ng biyaya. Ang iyong karunungan ang nagbibigay sa amin ng kakayahang tumayo ng may integridad kahit sa gitna ng kompromiso ng mundo. Kung hinahangad mong puspusin ka ng karunungang nagmumula sa Diyos, i-type sa mga komento. Ang aking mga desisyon ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Hayaan itong maging iyong personal na panalangin at deklarasyon na ang katotohanan ng Panginoon ang maghahari sa iyong isip at puso. Panginoon, ikaw ang aming pastol at tagagabay, ikaw ang aming liwanag. Hindi kami nais mamuhay na padalos-dalos o umaasa lamang sa sariling lakas. Nais naming ang bawat hakbang ay naaayon sa iyong direksyon. Ikaw ang nakakaalam ng simula at wakas ng aming paglalakbay, kaya sa iyo namin inilalagak ang aming mga plano, pangarap at mithiin. Pangunahan mo kami sa tamang direksyon ng aming buhay. Kapag kami ay nasa sangandaan, kung saan maraming pagpipilian at bawat isa ay tila tama, bigyan mo kami ng malinaw na kumpas ng iyong espiritu. Isara mo ang mga pintuang hindi para sa amin, kahit pa ito ay mukhang kaakit-akit. Buksan mo ang mga pintuang itinakda mo para sa aming paglago at layunin, kahit pa ito ay nangangailangan ng pananampalataya at tapang. Ipakita mo sa amin ang landas na dapat naming tahakin. Huwag mong hayaang kami ay maligaw dahil sa sariling ambisyon o impluwensya ng iba. Ilayo mo kami sa landas na magdadala sa amin sa kompromiso, pagkasira o paglayo sa iyo. Kapag may mga hakbang na hindi naaayon sa iyong kalooban, bigyan mo kami ng banal na pag-aalala at malinaw na babala. Turuan mo kaming makinig at sumunod agad. Samahan mo kami sa bawat hakbang at yugto ng aming paglalakbay. Sa panahon ng pagsisimula, ikaw ang aming tapang. Sa panahon ng paghihintay, ikaw ang aming pasensya. Sa panahon ng tagumpay, ikaw ang aming pagpapakumbaba. Sa panahon ng pagsubok, ikaw ang aming katatagan. Hindi kami naglalakbay ng nag-iisa. Ang iyong presensya, ang aming lakas at katiyakan. Pinapawalang bisa namin ang bawat demonic assignment na naglalayong iligaw ang aming direksyon. Anumang espiritu ng pagkalito, pagkaantala at maling koneksyon ay inuutusan naming umalis sa pangalan ni Jesus. Ang aming buhay ay hindi aksidente. Ito ay may banal na layunin. Hindi kami maliligaw sapagkat ikaw ang humahawak sa aming kamay. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at sandigan. Kapag kami ay napapagod sa kakaisip, kung tama pa ba ang aming tinatahak, ipaalala mo na ang iyong presensya, ang tunay naming seguridad. Kapag may mga sandaling tila walang malinaw na sagot, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong puso kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. Ang iyong katapatan sa nakaraan ay patunay na hindi mo kami pababayaan sa hinaharap.
Naway maramdaman namin ang iyong patnubay sa bawat araw, sa simpleng desisyon, sa pakikipag-usap, sa paghawak ng responsibilidad, sa pagharap sa bagong oportunidad. Ikaw ang manguna. Bigyan mo kami ng sensitibong espiritu upang marinig ang iyong tinig kahit sa gitna ng maraming ingay. Kapag ikaw ay nagsabing huminto, turuan mo kaming maghintay. Kapag ikaw ay nagsabing kumilos, bigyan mo kami ng lakas upang sumunod ng walang pag-aatubili. Hubugin mo ang aming puso upang umayon sa iyong layunin. Alisin mo ang takot na baka kami ay magkamali. Palitan mo ito ng kumpiyansa na habang kami ay nananatili sa iyo, ikaw ang magtutuwid ng aming landas. Kahit may mga pagkukulang o pagkakamali sa nakaraan, naniniwala kami na kaya mong itama at ituwid ang aming direksyon. Wala kang nasasayang na karanasan, lahat ay kaya mong gamitin para sa aming kabutihan. Sa bawat yugto ng aming buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa ministeryo, sa mga pangarap, ikaw ang sentro. Huwag mong hayaang ang aming mga layunin ay maging hiwalay sa iyong kalooban. Itanim mo sa aming puso ang pagnanais na sundin ka, higit sa anumang personal na ambisyon. Ang tunay na tagumpay ay ang makasama ka sa landas na iyong itinakda. Kung handa kang ipagkatiwala sa Diyos ang direksyon ng iyong buhay, i-type sa mga komento, "Ako ay ginagabayan ng Diyos. Ang aking mga hakbang ay itinutuwid niya." Hayaan itong maging iyong deklarasyon ng pagtitiwala na ang Panginoon ang mangunguna sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. Panginoon, ikaw ang aming pastol at tagagabay. Kapag ang landas ay tila malabo at ang hinaharap ay hindi namin maaninag, ikaw ang aming liwanag. Hindi kami nais mamuhay na padalos-dalos o umaasa lamang sa sariling lakas. Nais naming ang bawat hakbang ay naaayon sa iyong direksyon. Ikaw ang nakakaalam ng simula at wakas ng aming paglalakbay, kaya sa iyo namin inilalagak ang aming mga plano, pangarap at mithiin. Pangunahan mo kami sa tamang direksyon ng aming buhay. Kapag kami ay nasa sangandaan, kung saan maraming pagpipilian at bawat isa ay tila tama, bigyan mo kami ng malinaw na kumpas ng iyong espiritu. Isara mo ang mga pintuang hindi para sa amin, kahit pa ito ay mukhang kaakit-akit. Buksan mo ang mga pintuang itinakda mo para sa aming paglago at layunin, kahit pa ito ay nangangailangan ng pananampalataya at tapang. Ipakita mo sa amin ang landas na dapat naming tahakin. Huwag mong hayaang kami ay maligaw dahil sa sariling ambisyon o impluwensya ng iba. Ilayo mo kami sa landas na magdadala sa amin sa kompromiso, pagkasira o paglayo sa iyo. Kapag may mga hakbang na hindi naaayon sa iyong kalooban, bigyan mo kami ng banal na pag-aalala at malinaw na babala. Turuan mo kaming makinig at sumunod agad. Samahan mo kami sa bawat hakbang at yugto ng aming paglalakbay. Sa panahon ng pagsisimula, ikaw ang aming tapang. Sa panahon ng paghihintay, ikaw ang aming pasensya. Sa panahon ng tagumpay, ikaw ang aming pagpapakumbaba. Sa panahon ng pagsubok, ikaw ang aming katatagan. Hindi kami naglalakbay ng nag-iisa. Ang iyong presensya, ang aming lakas at katiyakan. Pinapawalang bisa namin ang bawat demonic assignment na naglalayong iligaw ang aming direksyon, anumang espiritu ng pagkalito, pagkaantala at maling koneksyon ay inuutusan naming umalis sa pangalan ni Jesus. Ang aming buhay ay hindi aksidente. Ito ay may banal na layunin. Hindi kami maliligaw sapagkat ikaw ang humahawak sa aming kamay. Ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kanlungan at sandigan. Kapag kami ay napapagod sa kakaisip kung tama pa ba ang aming tinatahak, ipaalala mo na ang iyong presensya ang tunay naming seguridad. Kapag may mga sandaling tila walang malinaw na sagot, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong puso kahit hindi namin nakikita ang buong larawan. Ang iyong katapatan sa nakaraan ay patunay na hindi mo kami pababayaan sa hinaharap. Naway maramdaman namin ang iyong patnubay sa bawat araw, sa simpleng desisyon, sa pakikipag-usap, sa paghawak ng responsibilidad, sa pagharap sa bagong oportunidad. Ikaw ang manguna. Bigyan mo kami ng sensitibong espiritu upang marinig ang iyong tinig kahit sa gitna ng maraming ingay,
Kapag ikaw ay nagsabing huminto, turuan mo kaming maghintay. Kapag ikaw ay nagsabing kumilos, bigyan mo kami ng lakas upang sumunod ng walang pag-aatubili. Hubugin mo ang aming puso upang umayon sa iyong layunin. Alisin mo ang takot na baka kami ay magkamali. Palitan mo ito ng kumpiyansa na habang kami ay nananatili sa iyo, ikaw ang magtutuwid ng aming landas. Kahit may mga pagkukulang o pagkakamali sa nakaraan, naniniwala kami na kaya mong itama at ituwid ang aming direksyon. Wala kang nasasayang na karanasan. Lahat ay kaya mong gamitin para sa aming kabutihan. Sa bawat yugto ng aming buhay sa pamilya, sa trabaho, sa ministeryo, sa mga pangarap, ikaw ang sentro. Huwag mong hayaang ang aming mga layunin ay maging hiwalay sa iyong kalooban. Itanim mo sa aming puso ang pagnanais na sundin kahigit sa anumang personal na ambisyon. Ang tunay na tagumpay ay ang makasama ka sa landas na iyong itinakda. Kung handa kang ipagkatiwala sa Diyos ang direksyon ng iyong buhay, i-type sa mga komento. Ang aking mga hakbang ay itinutuwid niya. Hayaan itong maging iyong deklarasyon ng pagtitiwala na ang Panginoon ang mangunguna sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng bawat mabuting kaloob at ganap na pagpapala. Ang lahat ng mayroon kami ay nagmumula sa iyong kamay. Kaya ngayon, buong pagpapakumbaba naming hinihiling, ibuhos mo ang iyong pagpapala sa aming pamilya at kabuhayan. Hindi lamang materyal na kasaganaan ang aming hangad, kundi pagpapalang may kasamang kapayapaan, katuwiran at iyong presensya. Pagpalain mo ang gawa ng aming mga kamay, ang aming trabaho, negosyo, paglilingkod, at bawat pagsisikap ay samahan mo ng iyong pabor. Kapag kami ay napapagod, bigyan mo kami ng lakas. Kapag kami ay nahaharap sa kakulangan, ikaw ang maging aming tagapagtustos. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na walang makapagsasara at isara mo ang mga pintuang magdadala sa amin sa pagkatalo o panlilinlang. Pinapawalang bisa namin ang bawat demonic assignment laban sa aming pananalapi at kabuhayan. Anumang espiritu ng kakulangan, utang na walang katapusan, at pagkalugi ay inuutusan naming umalis sa pangalan ni Jesus. Ang sumpa ng kahirapan at pagkabigo ay wala ng kapangyarihan sa amin. Kami ay naninindigan sa iyong pangako na ikaw ang aming pastol at hindi kami magkukulang. Palaguin mo ang aming pananampalataya at pagmamahalan. Huwag mong hayaang ang pera o material na bagay ang maging sentro ng aming tahanan. Ikaw ang maging pundasyon ng aming kasaganaan. Naway habang kami ay pinagpapala mo, lalo kaming maging mapagbigay, mahabagin, at handang tumulong sa iba. Turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng bawat biyayang ipinagkakatiwala mo sa amin. Bigyan mo kami ng sapat at higit pa sa aming pangangailangan. Hindi upang kami ay magmayabang, kundi upang kami ay maging daluyan ng iyong kabutihan. Kapag may nangangailangan sa paligid namin, gawin mo kaming instrumento ng iyong pagpapala. Ang aming tahanan ay maging lugar ng pagbabahagi, hindi ng pagkamakasarili. Ang aming mesa ay maging bukas sa may pangangailangan. Ang aming puso ay maging bukas sa iyong pagtuturo. Iparanas mo sa amin ang iyong kabutihan at katapatan. Kapag kami ay naguguluhan kung saan manggagaling ang susunod na probisyon, ipakita mo ang iyong himala. Paalalahanan mo kami na hindi ka nagkukulang at hindi ka nahuhuli. Ang iyong oras ay perpekto at ang iyong paraan ay mas mataas kaysa sa amin. Turuan mo kaming magpasalamat bago pa man namin makita ang sagot at magtiwala kahit hindi pa malinaw ang lahat. Kung tinatanggap mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong pamilya at kabuhayan, i-type sa mga komento, "Ako ay tumatanggap ng pagpapala at magiging daluyan ng biyaya ng Diyos." Hayaan itong maging iyong pahayag ng pananampalataya na ang kabutihan ng Panginoon ay patuloy na umaagos sa iyong buhay. Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng tunay na tagumpay. Hindi ito nakasalalay sa aming lakas, talino o kakayahan, kundi sa iyong kapangyarihang kumikilos sa aming buhay. Kaya lumalapit kami nang may tapang at pananampalataya, hinihingi ang iyong tulong sa bawat pagsubok na aming kinahaharap. Bigyan mo kami ng tagumpay
laban sa anumang pagsubok. Kapag ang hamon ay tila napakalaki at ang problema ay tila walang katapusan, ipaalala mo na mas dakila ka kaysa sa anumang laban. Hindi kami matitinag, sapagkat ikaw ang aming mandirigma. Ang bawat hadlang na nakaharang sa aming landas ay tinatanggal mo. Ang bawat bundok na tila hindi maakyat ay pinapantay mo sa iyong kapangyarihan. Palakasin mo ang aming loob upang hindi sumuko sa hamon ng buhay. Kapag kami ay napapagod, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay nadadapa, ikaw ang nag-aangat sa amin. Hindi kami mananatili sa pagkatalo, sapagkat ang iyong biyaya ang nagbibigay sa amin ng panibagong simula. Ang aming pagkakamali ay hindi katapusan ng aming kwento. Sa iyo, ito ay nagiging patotoo ng iyong katapatan. Tulungan mo kaming magtagumpay sa aming trabaho, pag-aaral at mga layunin. Bigyan mo kami ng disiplina, focus at tiyaga. Ilayo mo kami sa katamaran at pagdududa sa sarili. Punuin mo kami ng kumpiyansa na nagmumula sa pagkakilala na kami ay iyong mga anak. Anumang demonic assignment na naglalayong hadlangan ang aming progreso at sirain ang aming pangarap ay kinansela sa pangalan ni Jesus. Iangat mo kami mula sa anumang pagkatalo o kabiguan. Kung may mga pintuang nagsara, ipakita mo ang mas mainam na pintuang iyong inihahanda. Kung may mga pagkakataong nawala, ibalik mo ang mas higit at mas mabuti ayon sa iyong kalooban. Turuan mo kaming manindigan, magpatuloy at huwag mawalan ng pag-asa. Naway ang aming tagumpay ay magbigay luwalhati sa iyong pangalan, hindi para sa aming sariling karangalan, kundi upang maitaas ka sa pamamagitan ng aming buhay. Ang bawat panalo ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang bawat pag-angat ay maging patunay ng iyong katapatan. Ang lahat ng papuri at kaluwalhatian ay sa iyo lamang, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa amin sa sandaling ito ng pananalangin. Dalangin namin na sa bawat hamon na iyong haharapin, maalala mo na ang Diyos ang iyong tagapagtanggol. Siya ang tumatakip sa iyo ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng kanyang katapatan ay may seguridad at pag-asa. Kung may dinadala ka sa iyong puso pasasalamat, kahilingan, maaari mo itong ikomento. Nais naming makiisa sa iyo sa panalangin. Naniniwala kami na ang Diyos na nangakong sasagot kapag tayo ay tumawag sa Kanya ay patuloy na kumikilos sa ating kalagitnaan. Kung ikaw ay napagpala at napalakas ng panalangin ito na nakaangkla sa Psalm 91, inaanyayahan ka naming i-like, i-share at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot ng mensahe ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat pagbabahagi, maaaring may isang pusong mapalakas at isang kaluluwang muling magtiwala sa kanyang mga pangako. Naway maranasan mo ang kanyang kanlungan, maramdaman ang kanyang kapayapaan, at makita ang kanyang katapatan sa bawat yugto ng iyong buhay. Hanggang sa muli nating sandali ng panalangin, pagpalain ka ng Diyos